This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana mahanap ka ng sulat kong ito na nasa mabuting kalagayan. Matagal ko na rin pinag-isipan kung ipapadala ko ba ito sa iyo o dapat ko na lamang itagong mag-isa hanggang sa mabulok ako sa kulungan o sa impyerno. Pero hindi ko na kasi kaya, Papa Dudut. Gabi-gabi na lang para akong nilalamon ang sarili kong isipan. Kapag nakikinig ako sa programa mo sa radyo, gabi-gabi habang nagbabalot ng sampagita sa tabi ng lumang transistor radio ko, pakiramdam ko ikaw lang ang pwedeng makaintindi sa akin na hindi ako kaagad iisiping nababaliw. Kahit na sa totoo lang, baka nababaliw na nga talaga ako. Ako si Ruel, 34 anyos. Dito ako nakatira sa maliit at maliwalas na sulok sa likod ng parokya ng San Jose sa may Santa Cruz. Maliit lang ang kwarto ko kasing liit ng nicho. Dito rin ako lumaki. Dito tumanda sa paglalako ng sampagita sa hagdanan ng simbahan. Ang buhay ko ay umiikot lamang sa 3 bagay. Amoy ng kandila, amoy ng amag sa kalsada at amoy ng bulaklak ng sampagita. Pero bago ang lahat ay gusto kong linawin na hindi ito kwento ng multo o ng kung anumang engkanto na napapanood sa TV. Mas malala pa doon, Papa Dudut. Mas nakakatakot kasi nangyari sa totoong buhay ko at ako mismo ang bangungot. Hayaan mong idetalye ko sa iyo ang lahat. Isinulat ko ito sa lumang notebook ng resibo ko. Kabanata bawat kabanata para malinaw mong masundan kung paanong nawasak ang buhay ko. Magsimula tayo noong nakaraang buwan, Hulyo. Tag-ulan noon, kilala mo naman ang Maynila kapag hating gabi na. Tahimik na amoy estero, basang semento at ang minsang-minsang ugong ng nagbabiyaheng jeep na walang abiso. Madaling araw bandang 2:00 doon ako palaging nakaupo sa pangalawang baitang ng malaking hagdanan ng simbahan. Tapos na ang huling misa ng hapon. Nakasara na ang matataas na pintong gawa sa Nara at ang tanging ilaw na lang ay ang isang pundidong poste ng ilaw sa tabi ng kalsada. Sa oras na yon ay madalas gutay-gutay ang paninda ko. Yung mga sampagitang natuyo na ang mga petals. Nangingitim na sa usok ng jeep at amoy panis na tubig. Sino ba namang matino ang bibili ng tuyong sampagita sa hating gabi? Wala na. Kaya nag-iipon lang ako ng barya pambili ng kape at tinapay para sa umaga. Hanggang sa dumating siya. Unang beses kong maramdaman ang pagdating niya hindi sa tunog ng tapak ng sapatos kundi sa lamig. Para bang may nagbukas ng napakalaking freezer sa mismong harapan ko. Nakaitim siyang jacket na may hood na nakatabon sa mukha niya. Ang tagal niyang nakatayo sa harapan ko. Nung una akala ko ay hold-upper. Magkano lahat yan? Tanong niya. Ang boses niya, Papa Dudut, hindi formal, hindi matipuno. Boses ng taong parang galing sa ilalim ng lupa, paos. May panginginig at parang nahihirapang huminga. Kuya, tuyo na to. Sagot ko habang nakatingin sa tray ko. Luma na to. May mga bago ako bukas ng umaga. Pagdating ng bagsak galing San Mateo. Ibiyahin mo na, bibilhin ko lahat. Inabot niya sa akin ang 1,000 piso. Ang kamay niya ay naka-gloves na itim pero nanginginig. Mabilis kong kinuha ang pera. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi ka na magtatanong kung may mag-aabot sa iyo ng 1,000. Sinalansan ko ang mga bulok at yung kwintas ng sampagita sa isang plastic bag at ibinigay ko sa kanya. Pero bago siya tumalikod may sinabi siya na nagpatindig ng balahibo ko sa bato ko. Salamat, pabulong niyang sabi. Kailangan ko ito para pumatay ng amoy ng kamatayan.
Napatitig ako sa kanya. Ano kamo kuya? Hindi na siya sumagot pa, tumalikod siya at naglakad palabas ng patio ng simbahan. Ang nakapagtataka habang naglalakad siya papalayo ay kitang-kita ko sa ilaw ng poste na wala siyang anino. At ang amoy na iniwan niya sa hangin hindi amoy ng bulaklak, amoy ng formalina na nakahalo sa nakakasulasok na amoy ng naaagnas na karne. Napatakip ako ng ilong. Napaupo ako sa hagdanan, hawak ang 1,000 piso na biglang naging napakalamig sa palad ko. Kinabukasan ng umaga nagising ako sa ingay ng mga tao sa gilid ng iskinita namin. Umuulan pa rin, lumabas ako ng barong-barong ko habang nagkukuskus ng mata. May pulis, may ambulansya at may umpukan ng mga kapitbahay na nakapayong. Sa gitna ng karamihan nakita ko si Aling Nena, ang tender ng karinderya na madalas magmura sa akin kapag humihingi ako ng kaunting sabaw sa tanghali. Patay na daw si Mang Cardo, ang asawa ni Aling Nena. Anong nangyari? Tanong ko kay Junjun, yung tambay sa kanto na nakatayo rin doon. Ewan ko nga pre, sagot ni Junjun habang nananalangin sa sigarilyo. Sabi ng pulis, inatake raw sa puso habang natutulog. Pero nakakatakot bro. Pumasok si Aling Nena sa kwarto nila kaninang umaga. Halos masok ka raw sa amoy. Amoy ng ano? Tanong ko. Tumingin sa akin si Junjun. Seryosong seryoso ang mukha niya. Amoy sampagita. Pero hindi yung mabango ha, yung amoy ng sampagitang nabubulok sa loob ng kabaong. Ang matindi pa, sabi ni Aling Nena, natagpuan daw si Mang Cardo na may bakas ng tuyong dahon ng sampagita sa paligid ng leg niya, parang may sumakal gamit ang kwintas. Nanginig ang buong katawan ko. Bigla ko naalala yung lalaking pumili ng paninda ko kagabi kahit bulok na. Yung sinabi niya para pumatayin ng amoy ng kamatayan. Ayaw kong mag-isip ng masama, Papa Dudut. Sabi ko sa sarili ko ay tsamba lang yon. Baka naman bumili lang din ng sampagita si Mang Cardo kahapon bago umuwi. Pero bakit tuyo? At bakit doon sa mismong gabi na yon napatay si Cardo? Nang gabing yon, bumalik ako sa pagtitinda sa harapan ng simbahan. Nagdarasal ako na sana hindi na magpakita yung lalaki. Hawak ang rosaryo sa bulsa ko habang nakaupo sa malamig na semento. 12:00 ng gabi, 1:00, 2:00. Walang dumating. Nakahinga ako ng maluwag. Inisip ko na baka guni-guni ko lang ang lahat. Baka sobrang pagod lang ako sa trabaho. Nag-pack up na ako para umuwi na. Pero habang naglalakad ako pabalik sa iskinita namin, isang masikip at madilim na daanan na nakapaligid sa mga lumang bahay pader, may naramdaman akong hindi maganda. Napatigil ako sa tapat ng bahay ni Mang Ben, ang kapitbahay kong karpentero na lagi nagpapatugtog ng napakalakas na radyo tuwing umaga at walang ginawa kundi ang ireklamo ako sa barangay dahil sa amoy ng mga nabubulokong bulaklak sa yarda. Sa pintuan ng bahay ni Mang Ben may nakasabit. Isang sariwang kwintas ng sampagita, Papa Dudut. Pero nang lapitan ko at hawakan, naramdaman ko ang lamig nito. At habang tinititigan ko, Papa Dudut, mabilis na nagbago ang kulay ng mga bulaklak mula sa puti naging kulay tsokolate. Hanggang sa maging tuyo at may itim sa loob lamang ng ilang segundo. Kasabay noon ay narinig ko ang pamilyar na boses sa likod ko. Ikalawa na to, Ruel. Kabanata 3, ang pagsunod sa anino. Mabilis akong humarap, nakatayo uli doon ang lalaking naka-black jacket. Sa pagkakataong ito ay hindi ako tumakbo kahit na pumuputok ang dibdib ko sa takot. Galit at kaba ang humahalo sa dugo ko. Sino ka ba? Sigaw ko. Pero mahina lang ang boses ko dahil ayaw kong magising ang mga kapitbahay. Ano bang kailangan mo sa akin? Anong ginagawa mo kay Mang Ben? Hindi siya sumagot ng diretsyo, sa halip ay tinaas niya ang kamay niyang naka-gloves at itinuro ang bahay ni Mang Ben. Hindi ba't galit ka sa kanya? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay mas lalong naging pamilyar sa tenga ko. Para bang boses na naririnig ko araw-araw. Pero hindi ko matukoy kung kanino. Hindi ba't kahapon lang? Pinahiya ka niya sa harapan ng maraming tao dahil lang sa nabasa ng basurahan mo ang hagdanan niya. Sinabihan kanyang hampas lupa. Sinabihan kanyang wala kang kwentang tao.
Napatigil ako, paano niya nalaman yon? Walang ibang nakakita sa away namin ni Mang Ben kahapon maliban sa amin dalawa sa loob ng iskinita. Sino ka ba talaga? Tanong kong muli, humahakbang ako palapit sa kanya. Ang bumili ng paninda mo, sagot niya. Kumuha siya ng isa pang 1,000 piso sa bulsa niya at inihagi sa paanan ko. Akin ang natitira mong sampagita sa bag. Ayaw kong ibigay pero parang may mahiwagang lakas na nag-utos sa mga kamay ko. Kusang kumilos ang bisig ko, binuksan ang backpack ko at nilabas ang huling 5 kwintas ng tuyong sampagita, inabot ko sa kanya. Nang kinuha niya yon, sumagi ang daliri niya sa balat ng wrist ko. Papadudot, mawawalan ka ng bait kapag naramdaman mo yon. Ang balat niya, patay, walang tibok ng pulso. At napakalambot, parang karne ng manok na nababad sa tubig ng 5 araw. Nang makuha niya ang bulaklak, mabilis siyang tumalikod at tumakbo papunta sa mas madilim na parte ng iskinita. Papunta sa dulo kung saan nakatayo ang isang abandonadong bodega ng semento. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, pero sinundan ko siya. Sumisikip ang dibdib ko habang tumatakbo ako sa dilim. Ang amoy ng tuyong sampagita at nabubulok na karne ay lumalakas. Para bang gabay ko sa dilim, pumasok ako sa bodega. Ang bubong ay may mga butas, kaya sumisilip ang liwanag ng buwan sa loob ko. Lumabas ka dyan, sigaw ko, pero walang tao sa bodega. Walang pinto palabas maliban sa pinanggalingan ko. Pader ang paligid. Sa gitna ng bodega may isang lumang mesa na gawa sa kahoy. Sa ibabaw ng mesa may isang malaking salamin na basag ang gilid. At sa tapat ng salamin ay nakapatong ang daang-daang tuyong bulaklak ng sampagita na nakatali sa anyo ng mga kwintas. May mga pangalan na nakasulat sa bawat tali gamit ang pulang tinta. Lumapit ako sa mesa, nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ang pangalan sa papel na nakatali sa mga bulaklak. Cardo, may X na itim. Ben, may guhit na pula. Junjun, Aling Nena, at ang pinaka ilalim ng tumpok ng mga bulaklak. May isang kwintas na napakalaki. Mas makapal kesa sa iba. May nakasabit ding papel doon. Nilagyan ko ng ilaw gamit ang cellphone ko ang papel para mabasa ang pangalan. Ang nakasulat ay Ruel. Biglang may humawak sa balikat ko mula sa likod ko. Napasigaw ako sa takot at mabilis na humarap habang itinataas ko yung maliit kong cutter. Pero wala muling tao sa likod ko. Umuwi ako sa bahay ko na parang nawawala ng bait. Sinarado ko ang pinto, iniharang ko ang lumang aparador sa pintuan at umupo ako sa sulok ng kwarto habang hawak ang kutsilyo. Hindi ako nakatulog hanggang sa sumikat na ang araw. At katulad ng inaasahan ko, bandang 7:00 ng umaga nagkagulong muli sa iskinita. Si Mang Ben, natagpuan siyang patay sa loob ng kwarto niya, walang sugat, walang bakas ng pilit na pagpasok sa bahay. Pero sabi ng mga taong nakakita kapag nilabas ang bangkay niya, ang mukha daw ni Mang Ben ay mukhang taong nasasakal at ang buong bahay niya ay amoy na amoy tuyong sampagita. Doon na nagsimulang mag-isip ng malalim ako, papadudot. Naisip ko na ako ba ang nagdadala ng malas? Ako ba ang dahilan kung bakit sila namamatay? Nagsimula akong mag-obsess sa sarili kong buhay. Napansin ko ang mga bagay na hindi ko napapansin noon. Unang-una, bakit kapag nagigising ako sa umaga ay palagi may mga itim na dumi sa ilalim ng mga kuko ko? Dumi na parang galing sa lupa o sa nabubulok na dahon. Pangalawa, bakit kapag tinitingnan ko ang kamay ko, may mga sugat at hiwa ito? Mga hiwa na nanggagaling sa matatalas na string o nylon na ginagamit sa pagbubuhol ng sampagita. Pangatlo, at ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang oras. Araw-araw kapag 10:00 ng gabi ay umuwi ako sa bahay galing sa simbahan para magpahinga bago magbentang muli sa hating gabi, pero madalas pagtingin ko sa relo ko, 10:00 pa lang, tapos sa isang pikit ko lang ng mata ay biglang 3:00 na ng madaling araw. Nasaan ako sa pagitan ng 10:00 at 3:00. Nawawalan ako ng 5 oras araw-araw. Walang alaala, walang natitira sa utak ko kundi ang panaginip.
Isang paulit-ulit na bangungot kung saan ay nakatayo ako sa isang napakadilim na kwarto. Nagtatali ng mga bulaklak habang may bumubulong sa tenga ko na mga salitang puno ng galit. Mamatay sana sila. Mamatay sana silang lahat na nagmamaliit sa iyo. Nang sumunod na gabi, nagdesisyon akong alamin ang katotohanan. Hindi na ako nagtinda pa. Nagkulong ako sa bahay ko. Bumili ako ng malaking tali at iginapos ko ang sarili kong kanang kamay sa poste ng kama bago sumapit ang 10:00 ng gabi. Nilagay ko rin ang lumang mirror sa harapan ko at naglagay ako ng kandila sa mesa. Sabi ko sa sarili ko, kung may pumasok man sa bahay ko o kung may kumuha man sa akin, makikita ko sa salamin. Naghintay ako. 9:30, 9:45, 10:00. Biglang namatay ang apoy ng kandila kahit na walang hangin. Pumalaot ang napakatinding lamig sa kwarto. Ang amoy ng amag at basang semento ay napalitan ng pamilyar na amoy. Ang amoy ng tuyong sampagita at formalina. Hindi ako makagalaw. Parang may pumipindot sa dibdib ko. Nais ko sanang sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang tunog ng nylon na hinihila. Tumingin ako sa salamin sa tulong ng bahagyang ilaw ng buwan mula sa bintana. Papa Dudut, hanggang ngayon nangangatog ang kamay ko habang sinusulat ko po ito. Sa salamin ay nakita ko ang sarili ko pero hindi ako nakagapos. Ang lubid na ginamit ko para itali ang kamay ko sa kama na putol na parang ginupit ng matalas na bagay. Ang katawan ko sa salamin ay nakatayo, nakasuot ito ng itim na jacket na may hood. Kumuha ang sarili ko mula sa ilalim ng kama ng isang malaking bakol na puno ng mga tuyong bulaklak ng sampagita. Hindi galing sa garden sa San Mateo, ang mga bulaklak na yon galing sa mga basurahan. Sa paligid ng simbahan na pinalipas ng ilang linggo, mga bulaklak na itinapon na dahil amoy bangkay na. Habang nakatitig ako sa salamin, nakita ko kung paanong mabilis na kumilos ang sarili kong mga kamay. Bumagsak ang mga daliri ko sa bilis ng pagbubuhol ng nylon, naghahabi ako ng kwintas. Habang naghahabi ang sarili ko sa salamin, gumagalaw ang labi nito at doon ko narinig ang boses, ang mismong boses ng lalaking bumili sa akin tuwing hating gabi. Boses ko pala yon. Boses ko na pinalalim at pinapaos ng tindi ng galit at itinago ko sa loob ng napakaraming taon. Si Aling Nena, bulong ng sarili ko sa salamin habang nagtatali ng bulaklak. Si Aling Nena, na pinalayas ako sa kalenderya nung walang-wala ako. Si Junjun na pinagtatawanan ng damit ko. Si Father Ramon na hindi ako pinayagang matulog sa patio nung bumabagyo. Bawat pangalan na binabanggit ko may isang kwintas ng tuyong sampagita na nabubuo. At bawat kwintas na mabuo ay nilalagyan ng dulo ng dugo mula sa sarili kong daliri na hinagkan ng cutter. Naintindihan ko na ang lahat, Papa Dudut. Walang misteryosong lalaki, walang sundalo ng kamatayan. Ako ang lalaking nakaitim. Ako ang bumibili at ako rin ang nagbebenta ng sampagita sa sarili ko. Tuwing gabi kapag pumapasok ako sa tinatawag kong trance o bangungot, lumalabas ang madilim kong pagkatao. Ang hating ng utak ko na napuno ng inggit, galit at puot sa lahat ng taong nagpahirap sa akin sa Maynila. Ang sampagita na gawa sa tuyong bulaklak ay hindi lang paninda. Ito ay sumpa. Isang sumpa na hinabi ng sarili kong mga kamay gamit ang maitim na intensyon ko. At ang misteryosong lalaki na pumupunta sa hagdanan ng simbahan tuwing 2:00 ng madaling araw, ako yun mula sa hinaharap. Isang anino ng sarili kong kapahamakan na naglalakad sa kalsada para tapusin ang sinimulan ko. Ngayon habang sinusulat ko ang huling mga salita sa sulat na ito, madaling araw na muli. Nakatayo ako sa harapan ng mesa ko. Sa harapan ko nakapatong ang huling kwintas na ginawa ko kagabi. Ito yung kwintas na may pangalan ko, Ruel. Amoy na amoy ko ang formalina. Sa sarili kong balat, Papa Dudut. Tumingin ako sa kamay ko, maitim na ang mga kuko ko.
puno ng hiwa at natuyong dugo. Ang balat ko sa muka kapag tumitingin ako sa salamin ay nangingitim na rin at nananamlay katulad ng mga petal ng sampagitang naiwan sa initan. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Kapag pumikit ako, nararamdaman ko na kaagad ang paghatak ng kadiliman. Naghihintay na ang anino ko sa labas ng pintuan. Bukas ng umaga kapag nabasa mo ito sa radyo, baka may mabalitaan ka na patay si Escanita sa tabi ng parokya ng San Jose. At sigurado ako kapag pumasok ang mga pulis sa maliit kong kwarto, wala silang makikitang tao. Makakakita sila ng isang tray ng tuyo, maitim at nabubulok na sampagita na nakapatong sa kama. At ang amoy ng kamatayan na hindi kailanman mapapatay ng kahit na anong bulaklak. Ipinapasa ko sa iyo ang kwentong ito, Papa Dudut, hindi para kaawaan mo ako, kundi para ipaalala sa mga nakikinig sa iyo gabi-gabi. Mag-ingat sila sa galit na itinatanim nila sa puso nila. Dahil ang galit, kapag ibinaon mo sa dilim, bumubunga yan ng sarili nitong bangungot. At kapag pumitas ka ng bulaklak nito, wala ka ng ibang maaamoy kundi ang sarili mong burol. Paalam, Papa Dudut, tumutunog na ang kampana ng simbahan para sa hating gabi. Kailangan ko nang lumabas para ibenta ang huling pahina ng buhay ko. Ang inyong taga-pakinig, Ruel. Sa gitna ng matinding dilim, galit at pagkabigo sa buhay, napakahalagang tandaan na ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa ibang tao kundi sa galit na hinahayaan nating mabulok sa ating sariling dibdib. Kung kaya't bago pa man tuluyang lamunin ng puot at katinuan at magbunga ng hindi mababawig na kapahamakan, kailangang matutong humingi ng saklolo. Maging sa mga profesional sa kalusugan ng pag-iisip, sa mga taong pinagkakatiwalaan o sa may kapal upang mailabas ang mga saloobing tinatago at maisalba ang sarili bago muling mahuli ang lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag kalimutan, September 12 na po ang simula ng Barangay Love Stories TV adaptation sa GMA7 po yan. I-like, i-follow ang Barangay Love Stories TV Facebook page. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.